We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Welcome sa tuang Bible study. Ug ang topic nga pagaisgutan nato karon kay mauni siya ang part 3. Humana na ta sa part 1 o part 2. Kini na pod kay ang part 3 sa study nato sa investigative judgment for the living. Kini siya nga mensahe, mao ni siya ang mensahe sa Revelation 18:1. Mensahe nga maghatag og power and force dina sa mensahe sa third angel's message. Og ang references sa tong pagtuon karon kwaon gyapon nato sa Bible og Spirit of Prophecy, Isaiah 8:20, to the law and to the testimony. Sa pagsugod magampo ta. Ginoong Dios nga naa sa kitasan sa mga langit, salamat kaayo sa higayon nga magtuon na pod kami sa imong pulong. Kini nga mensahe mao ni siya ang part 3 sa series of study regarding sa investigative judgment for the living. Mao ni siya ang prophecy sa Ezekiel 9. Naghangyo kami sa imong gugma o labi na ang grasya o kaalam nga masabtan jud namo ang kini nga mensahe nga crucial kaayo og life and death ni siya nga question sa amoa. Busa karon gipangayo namo ang imong paghiya nga masabtan namo ang mensahe. Salamat sa pagtubag niini uban sa kapasayloan sa among mga sala. Amo ni siyang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, kining prophecy sa Ezekiel 9 nasabtan nato sa previous nato nga mga discussions sa part 1 o part 2 nga maghatag gid ang Ginoo og special or exclusive nga paghukom sa iyang iglesia. Mao ni siya ang mensahe sa Ezekiel 9. Nya gini siya nga mensahe or the prophecy of Ezekiel 9 wala gid ni siya gitudlo sa ato ang iglesia. But we are so happy nga nakaabot gid ni siya sa ato ang tugkaran kini nga mensahe. Unya gihangyo pud nako ang tanan nga nakadungog niini nga yampo jud nato ni siya sa Ginoo kung kini ba nga mensahe sa iya haba or dili. Kay ang mensahe sa ulahi nga ulan kay pangayoon jud nato ni siya. Ingon din na sa Zechariah chapter 10 verse 1, ask ye the Lord rain in the time of the latter rain. Kay mao man ni siya ang mensahe in the time of the latter rain, busa ato agyud ni siyang pangayoon sa Ginoo. Kay kung di nato ni pangayoon sa Ginoo, then mulabay lang ni siya sa ato o wala tay mahimong interest ni ini. So ang ato adyong pagampo sa Ginoo nga maandam gyud ta o ma-prepare ta labi na sa mga kaigsuuna nato nga mga Seventh-day Adventist nga wala nakahibalo nga naaday moabotay nga paghukom sa sulod sa iglesia. Nya kini siya nga paghukom lahi ni siya sa naandan nato nga nasabtan katong paghukom dina sa the 7 last plagues. Wala nay mga Seventh-day Adventist nga mo agi pa sa the 7 last plagues kay lahi pud to siya nga klase nga paghukom. Sa atuang study naisgutan nato nga duha day ka klase ang paghukom. Paghukom sa Ginoo sa sulod sa iglesia mao ni siya ang judgment sa Ezekiel 9 ug paghukom pod sa Ginoo sa gawas sa iyang iglesia. Mao po ni siya ang paghukom sa the 7 last plagues. Kay duha man ka paghukom sa ato apa naapoy duha pod ka pagpanilyo. Panilyo sa Ginoo sa sulod sa iglesia, pagpanilyo pod sa Ginoo sa gawas sa iyang iglesia. Ug duha pod ang gisaysay nga probation. Ang una nga probation sa sulod sa iglesia og ang probation pod nga naapot sa gawa sa iglesia. Pero ang mag-una nga pagka-close sa probation kay mao jud sa Seventh-day Adventist. Unya magsira ang probation sa Seventh-day Adventist sa dihang makumpleto na ang 144,000. Unya kini siya mahitabo ni siya sa dili pa moabot ang sandilo or mark of the beast. Siguro sa uban nga wala pa sila nakabaluan ni, pwede ninyo balikon ang part 1 o part 2 nga study regarding aning investigative judgment for the living. So mo ni karon ang pagpadayon nato sa prophecy sa Ezekiel 9 kay mao man ni siya ang mensahe sa judgment for the living. Pero before ta mo agto dadto gyud sa passages or references regarding sa Ezekiel 9 dinhi sa tabalik sa chronology of events in the last days. Previously sa part 1 ato man tong gisaysay dadto ang chronology of events nga gisimplify nato. Nga katupod siya naapod siya sa Bible, naapod siya sa Spirit of Prophecy, pero busa wala joy paglimbong ato Kay bisan kita nga mga Seventh-day Adventist na sabtan jud nato nga naa joy latter rain, naa joy gitawag nga sandilo or mark of the beast,
naadjay gitawag nga loud cry ug naapoy gitawag nga 7 last plagues ug ang sunod din ani kay ang second coming ni Jesus Christ. Wala gitay doubt nga mahitabo gyud na siya nga sa panahon in the last days. Nya kining sa tong atubangan karon, chronology of events gyapon ni siya in the last days. Pareho gyapon sa part 2. Nya mas gisimplify ni siya. Nya kini siya nga chart or chronology of events kay study ni siya sa ceiling sa 144,000. I-review na to, but by the way, kung wala pa mo nakahibalo sa study sa ceiling sa 144,000, na atay gi-post din ha, unya i-review lang ninyo. Kay naisgutan pod ni siya sa study ang chronology of events dinhi sa tong atubangan. Ug connection pod ni siya sa ato ang pagtulun-an karon sa part 3 nga mao siya ang investigative judgment for the living. Ang una sa nasabtan nato dinhi sa ato ang chart kay the sealing time. Yes, we are in the sealing time. Wala pa ta sa gitawag nga Ezekiel 9 nga paghukom jud. Nagpanilyo pa ang Ginoo kung kinsa to ang nagsay and cry sa abomination sa sulod sa iglesia, din silihan sa Ginoo. Unya wala pa pod na kompleto ang 144,000. Naapata karon sa hiring or gaplid pa ang Ginoo karon sa mga katawhan niya sa sulod sa ing iglesia nga mga 70 Adventist kung kinsa tong gusto mamimbro sa 144,000. Unya ang qualification ana, of course dawaton gyud nila ang mensahe sa Revelation 18:1 nga additional nga message. Unya naghisgot po din na nga for us to be sealed, dapat magsay and cry gyud ta sa mga abominations din na sa sulod sa iglesia. So we are in the sealing time. Okay, tan-aw na to dere. Sealing time, then under sa sealing time kay mao ni siya ang Revelation 7:1-4 ang giskutan dinhi ang sealyo sa 144,000. Nya dina sa 1-4 nya sa 5-6 gi bahin-bahin din ang selyo sa kada tribo sa banay ni Israel. Unya under humandayon sa Revelation 7:1-4 kay ang volume 3-266 and 267. Unsa may nakasulod diri sa volume 3-266 and 267. Gimension din ni nga ang closing work for the church, importante ni siya under sa sealing time nga ang closing work for the church is the sealing of the 144,000. Ato na siyang i-explain unya nganong gimension siya ni Ellen White nga closing work man. So sa ato pa kung naay closing, obviously naa joy gitawag nga opening work. Okay, kanus man nagsugod ang opening work sa iglesia ni adtong 1844. Okay, sa diha nga nadawatan ni Ellen White ang mensahe nga gikan sa Ginoo, didto pod nagsugod sa 1844 ang opening work for the church. Mao to nga nagwali ang mga pioneers nato silang Ellen White ug ang mga brethren nga nakasulod sa 70 Adventist, nagwali pod sila, nag-evangelize sila para daghan mosulod sa 70 Adventist. Unya isirado na sa Ginoo ang iyang iglesia, ang trabaho sa iyang iglesia isirado na niya. So gisaysay din ni sa volume 3-266 and 267 ang closing work for the church sa sulod sa iglesia kay obviously sa church man. Mao ni siya ang pagpanilyo sa 144,000. Sa ato pa, pag mag-close na di ay ang buluhaton sa sulod sa iglesia, 144,000 na gid na siya ang silihan sa Ginoo. Walay sobra ug wala po'y kulang. Kung naamay maghunaw na nga, what if kung manubra, what if mo kulang, di gid na siya mahitabo. Kay God is God. Kabalo man ta ang Ginoo. He is an omnipotent, omnipresent, o omniscient God. Kabalo na gid na siya. Dili na gid nato questionon ang iyahang integridad, ang iyang pagka-Dios. Kay pag moingon ang Ginoo nga 144,000 lang sa pag-close sa buluhaton sa sulod sa 70 Adventist out of 23 million, then di gid na siya manubra kay 144,000 ra gid na. And the rest ana nga dili mamembro sa 144,000 kabalo na gid ta nga pamatyon sila sa manulunda dinha sa Ezekiel 9. Mo ni siya importante direct because we are in the sealing time. Napagita sa sealing time unya ang isilyo sa Ginoo, ang mensahe gyud sa Revelation 18:1 ang kining gitawag nga pure mark of truth. Mo ni siyang additional nga message nga wala gidawat sa tuang iglesia. Kung sa 10 virgins pa nga parable, morning extra oil nga naa sa wise virgins. Okay? So kung wala ta ana, then kabalo na ta kung unsay gisaysay sa parable, wala sila nakasulod dito sa pamanhunon. Mao pod na ang mga 70 Adventist nga dili mo dawat sa extra oil or ang additional message nga gihatag sa Ginoo, mao ni siyang mensahe sa Revelation 18:1, then di pod sila masiliuhan.
Okay, mo ni siya ang sealing time. We are in the sealing time, then pag makumpleto na ang 144,000, ang musunod din ana kay ang Ezekiel 9. So mo na ni siya ang Ezekiel 9 kung tan-aw nato diri diretso sa silong, mao ni siya ang judgment for the living dinha sa sulod sa iglesia. Under dayon sa Ezekiel 9 kay mao ni siya ang 1 Peter 4:17, judgment begins at the house of God, TM 445, nga ang siling nga nakit-an ni John the Revelator kay pareho pod sa nakit-an ni Ezekiel. Unya, unsa man nga chapter sa book of Ezekiel? Ezekiel 9. So, human dayon kay volume 5211 nga ang una yun nga hukman sa Ginoo kay mao yun ang ihang iglesia nga mao ang Seventh-day Adventist. Volume 5, page 211. Unya, ingon pa yun diri sa volume 5211, actually basahon na to niya. Gisaysay din nga daghan sa mga leaders, ang mga ancient men di mo tuo sa prophecy sa Ezekiel 9. Busa ang ilang iminsay kay ang peace and safety nga message. Nya what else? Ingon po diri sa 1MR 260 nga we should read the 9th chapter of Ezekiel because these words will be literally fulfilled. Okay, anyway, ingon diri nga sa Ezekiel 9 kay mao man gyud ni siya ang ato ang minsay sa investigative judgment for the living, mao na ni siya ang paghukom sa Ginoo sa Seventh-day Adventist sa dili pa moabot ang Sunday law. Siguro mangutana mo unsa man ni paghukom sa tagagawas? Ang paghukom po sa tagagawas kay mao ni siya ang 7 last plagues. Mo ni siya ang judgment for the living sa kalibutan or didto sa Babylonia nga wala nagdawat sa unsa man mensahe sa loud cry. Okay, dirita. Paghuman sa Ezekiel 9, ang nagbarog ni ani kay ang 144,000. The rest ato nga mga Seventh-day Adventist nga wala na membro, wala na bayin sa 144,000 kay pamatyon to sila sa manulunda. Usa bitaw nga it is high time nga pangayoon yun nato sa Ginoo ang kaalam nga masabtan nato ni nga mensahe. Kay kini siya nga mensahe kay gikan man siya sa Ginoo, ang Ginoo ra po'y magpasabot sa mga individual nga naa dinha sa sulod sa Seventh-day Adventist. Unya sunod dayon, okay mo na din siya ang Sunday law. Domingo nga balaod or gitawag ni siya mark of the beast nato. Unya kini siya mabasa ni siya sa Revelation 13:11 to 18 and then Daniel 12 verse 1 kay mao na ni siyang panahon nga i-deliver ni Jesus ang tanan those who are written in the Lamb's Book of Life. Okay, mag-loud cry dayon sa panahon sa Sunday law, mag-loud cry. Kinsay mag-loud cry? Dili tanan 70 Adventist nga 23 million. Ang mag-loud cry, katulang naka-escape dinhi sa judgment sa Ezekiel 9. And who are they? They are the 144,000. Sila to ang mag-loud cry ani nga panahon. Pag loud cry nila, of course, ang ilang minsay kay mao ang Sabado, ang third angel's message nga with full na gyud nga mensahe sa third angel's message kay uncertain sound man karon ang mensahe sa Seventh-day Adventist, pero pag abot dinhi sa Sunday law or mark of the beast, full na iyang mensahe, mag loud cry na dayon siya. Kay di man siya ka loud cry kat singgit o kusog or dako kung ang iyang mensahe kay huyang or yabag, dili. Busa kini nga panahon naputli na ang katawan sa Ginoo nga mao ang 144,000. Nag-loud cry sila sa mensahe sa Sabado. Kay ang mag-atbang ani kay Domingo nga balaod sa kalibutan ug Sabado nga i-proclaim sa 144,000. Nya kinsa man ang ilang mensahean ang tibuok kalibutan, pero ang mudawat sa mensahe ani ang great multitude which no man could number nga mabasa din sa Revelation 7:9. Daghan gyapon ang maluwas sa tagagawas. Siguro mangutana mo ba nga nung daghan man maluwas dito sa gawas? Kay nga naman kini pong mga tao, mga matinumanon pod ni sila nga naa sa gawas. Wala ni sila gipasulod sa Ginoo karon, kay kung pasudlon sila sa Ginoo karon sa sulod sa Seventh-day Adventist, then makurap man pod sila, matakdan pod sila sa mga abominations nga ginapractice sa Seventh-day Adventist karon. Busa gina-prepare ni sila sa Ginoo sa panahon sa loud cry. Kay gadiron na pod ni sila sa 144,000. But di ta ma-discourage nga nung nakasulod ta sa Seventh-day Adventist, kay ang privileges gihatag sa Ginoo sa atoa karon ang panalangin. Mao ni nga pasalamat ito sa Ginoo nga gipasulod ta sa Ginoo diri sa sulod sa Seventh-day Adventist kay pinili ta sa Ginoo. Then mag-loud cry din sila, gadiro nila ang great multitude. So kinsara ang magbarog aning mga Seventh-day Adventist sa panahon sa Sunday law? They are the 144,000 nga naka-escape din sa judgment sa Ginoo sa Ezekiel 9. They are the purified ones. They are called virgins because they profess a pure faith.
Putli lang pagtuo kay tungod pud ni sa minsay nga gidawat nila, gituuhan nila nga putli pud nga wala na sagulan ug dili pud corrupted. Mao gid na siya ang pamaagi diri sa pagtulun-an nato. Sunday lo din paghuman dayon pagka-gather na rin sa great multitude which no man could number, kay mag-close na po dayon ang probation sa tagagawas sa kalibutan. General close of probation niya. Kini siya, mao ni siya ang pagsugod sa judgment for the living sa mga buhi gyapon didto sa kalibutan. 7 ni siya kahampak diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unya ang makasurvive sa 7 last plagues nga mga wicked, mamatay gid sila dinhi sa second coming ni Jesus Christ by the brightness of His coming. Ang katong glory sa Ginoo mo patay gid sa ilaha. Then, unsay mahitabo diri? So pag-abot sa second coming ni Jesus, pila ka grupo ang ma-witness niya nga buhi? Duha. Ang 144,000 ug ang great multitude. And then unsa pa gibuhaton sa Ginoo sa second coming niya? I-resurrect dayon niya sa pagtulunan sa 70 Adventist ang tanan nga mga righteous dead down through the ages. And then magbakasyon din sila sa langit for 1,000 years. So, mo ni siya ang chronology of events in the last days. Diba? Simple ra siya sabton. Nga sa dili pa moabot ang Sunday law, muhatag gid ang Ginoo sa gitawag nga paghukom. Ug mao ni siya ang wala naibal-an sa 70 Adventist, mao ni siya ang minsay sa Ezekiel chapter 9, which is very important sa ato. Kay let us remember nga ang nasaysay din na sa Ginoo sa Bible in the Old Testament, kay tanan nga mga judgment sa Ginoo down through the ages, di gid na maghatag ang Ginoo sa paghukom without first giving us warning to repent. It is a message of warning, a message of preparation sa mga tao nga pahibaluon sila sa dili pa moabot ang paghukom sa Ginoo sa ilaha. Nya kini siya nga mensahe, kay mao ni siyang mensahe sa ato nga mangandam ta, pero daghan sa ato dili mo tuo ani. Yes, hinuon ang kaluwasan din na sa sulod sa 70 Adventist kay iya-iya og tagsa-tagsa man. We are not saved in groups and we are to be judged by the Lord individually. Ang imong amahan ug ang imong ginikanan di makaluwas sa imoha. Vice versa po, di po ikaw po di po ka makaluwas sa ilaha. Busa ang ato ang standing dinna sa sulod sa 70 Adventist kay manubag gito sa Ginoo individually sa panahon sa paghukom. And I personally believe nga kini siya nga minsay ni siya sa Ginoo nga mangandam ta. Kay mao ni siyang minsay sa paghukom nga exclusive nga wala pa nahitabo, nga mahitabo pa lang dinhi sa sulod sa 70 Adventist. Magpasalamat ta kay we have a God who is a justice nga God, a God who is a merciful nga Ginoo, nga sa dili pa moabot ang paghukom, naghatag na siyang minsay sa maong pagpangandam. Nya kini siya, mao ni siyang minsay sa pagpangandam. Ikaduha pod, atong sabton nga pag naay paghukom nga ipadayag sa Ginoo or ihatag sa Ginoo sa iyahang katawhan, kay kana gyud siya nga paghukom kay literal gyud na siya. Wala joy paghukom nga symbolic. And so also with this prophecy sa Ezekiel 9, literal gyud siya nga pamatyon ang mga Seventh-day Adventist nga walay patik sa ilahang agtang. Ug nakit-an nato na siya ang probidensya sa Ginoo down through the ages, nga ang mga gahig ulo, ang mga bunglayon, ang mga wicked nga mga katawhan niya nga nasa sulod sa iglesia nga dili matinumanon, maka tagamtam gyud sila sa retributive judgment sa Ginoo sa ilaha. Busa kini siya nga minsay, it is a message of pleading sa Ginoo sa iyang katawhan nga mao ang Seventh-day Adventist. So mao na ni siya karon ang atong pagtulun-an sa part 3 nga study. Unya sa part 3 nga study, atong basahon dinhi ang Testimonies to Ministers 4:4-5. This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. So nakita nato diri sa study nato sa sealing sa 144,000, ang wala gisaysay ni John the Revelator regarding sa sealing sa 144,000 kay naa dadto sa pananaw ni Ezekiel. Unsa man nga mga pangutana? Isa sa pangutana kung giunsa man sa 144,000 pagkuha or pagdawat sa maong silyo. Nya unsa po'y nahitabo sa mga 70 Adventist nga wala pod na apil sa numero sa 144,000, kini nga mga pangutana gitubag ni siya didto sa pananaw ni Ezekiel.
Kay mismo ingon si Ellen White sa Testimonies to Ministers nga ang pananaon din na sa nakit-an ni John the Revelator sa ceiling sa 144,000 kay pareho is the same. Ang pulong nga the same, pareho na siya sa pananaon nga nakit-an ni Ezekiel. But then, mangutana taon sa man nga chapter sa libro ni Ezekiel, kay daghan man ni siya nga chapters. O gisaysayan dayon ta ni Ellen White nga didto ta dagan sa Ezekiel chapter 9. Unya gibasa nato og basahon nato ang Ezekiel chapter 9. Kay as Seventh-day Adventist kay kuan man ta mga Bible students man ta labi na nga atong gistudihan karon ang minsay sa Judgment for the Living ang part 3. So basahon nato ang verse 1 to 11. Yes, gibasa na nato ni siya sa part 1 and part 2, but then basahon gyapon nato siya kay importante man gyud ni siya nga masabtan nato. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the higher gate which lie towards the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, with the writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub whereupon he was to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen which had the writer's inkhorn by his side, and the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Unto the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite. Let not your eyes spare, neither have you pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. And he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain. Go ye forth. And they went forth and slew in the city. And it came to pass while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face and cried and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Then said he unto me, The iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness, for they say that the Lord hath forsaken the earth, and the Lord see it not. And as for me also, mine eyes shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. And behold, the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. Okay, gibasa naman nato ni siya sa previous nato nga mga studies. But then, ato na pong i-recap ang gisaysay dinhi sa Ezekiel 9, verse 1 to 11. Atong inumduman nga dinhi sa Ezekiel 9, ang Ginoo kay naa siya dinhi sa threshold of his house. Gisaysay ni siya diri sa verse 3. Okay, ingon diri the threshold of his house. Naa siya sa iyahang pultahan dinhi sa iyahang iglesia. Nasabtan nato as Seventh-day Adventist nga si Jesus Christ naa sa most holy place. Nagsulod siya niadtong October 22, 1844. Unya gitawag ni siya investigative judgment. Unya ang giimbestigahan sa Ginoo niadto pang 1844 kay minsay to siya sa investigative judgment for the dead. Nya kining sa Ezekiel 9 kay naa man ang Ginoo dinhi sa threshold of his house sa pultahan sa iyang iglesia, mao na ni siyang paghukom sa Ginoo sa mga buhi sulod sa iyang iglesia. Munaog ang Ginoo sa heavenly sanctuary. Pag naog niya, then nasa diri gisaysay ni Ezekiel sa verse 3 sa pultahan sa iyang iglesia dinhi sa yuta. Ang kauban niya kay 5 kabuok nga mga manulunda. Ang isa ani nga manulunda mao ni siyang manulunda nga igpamatik. Gitawag ni siya the man in linen which has the writer's inkhorn by his side. Nya ang command sa Ginoo sa iya, go through the midst of the city. Agto dito sa iglesia ug patiki ang agtang sa mga Seventh-day Adventist nga nagsay ug nagcry sa tanan nga mga dulumtanan dinha sa sulod sa iglesia. Gilakaw siya and then gibuhat niya ang gikuman sa Ginoo sa iya. Unya paghuman og patik sa mga Seventh-day Adventist nga nagsay and cry sa mga dulumtanan sa sulod sa iglesia, then nagkuman pod ang Ginoo sa 5 ka mga manulunda nga naay mga slaughtering weapons. Ingon din dinhi sa verse 6, agto ta sa verse 6, slay utterly old and young, both maids and little children and women. Mao ning command sa Ginoo, pamatya ang mga tiguang, mga bata,
og mga gagmayng bata og mga babae. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. Kinsa man ning ancient men nga gimension dinhi? Ang ancient men dinhi kay mao ni sila ang minister. Mao ni sila ang pastor. Mao ni sila ang mga elders. Mao ni sila ang mga layman nga naa sa sulod sa iglesia. They are the leaders. Labi na ang katong manulunda nga nag-station din na sa Laodicea nga iglesia. Ang manulunda din kay manulunda ni siya mao ang ministry. Kay ang pagbadlong sa Ginoo, ang pagsaway sa Ginoo kay gi-address dadto sa nagbantay. Busa din ang una nga gisugo nga pamatyon ang mga leaders din na sa sulod sa Seventh-day Adventist. And who are they? Gimension nako ang ganiya ang mga ministers, ang mga pastors, ang mga elders, ang mga layman. Or basically, they are the leaders din na sa sulod sa iglesia. Sila gid una pamatyon kay nga naman, sila man ang gapugong sa minsay sa gitawag nga purification. Minsay sa judgment for the living. Busa until now, wala ni nakaabot dito sa sulod sa Seventh-day Adventist kay ginapugngan ni nila nga makabalo ang mga membro. And then ila pong ginasaway ni siya nga kini daw nga minsay kay sa offshoot, para maghatag og discouragement sa mga membro nga dili na magtuon. Kay pag moingon galing si pastor nga offshoot, dili na ta mo minaw ana. Kay mao ni sila ang mga grupo nga migawas sa iglesia. Fake news na siya. Dili na siya tinuod kay kini siya nga mensahe, wala ni siya nagtudlo nga mugawas ta sa Seventh-day Adventist. Nagtudlo ni siya nga mubalik ta sa sulod sa Seventh-day Adventist ug magsulod ta sa gitawag nga revival and reformation. Kay ang revival and reformation mahitabo ni siya dinha sa sulod sa Seventh-day Adventist. Apil ta ani. Busa ang mga leaders, ang mga ministers, ang mga pastors, mga layman, mangita gina sila pamaagi nga di ni siya makaabot dadto sa membro, or kung makaabot man, i-discourage nila. Ako pong klaruhon nga dili tanan nga mga leader sa church, pero daghan gyud ni sila kay nat-prophesy naman, natagna man nga daghan gyud ni sila pamatyon. Daghan gyud ni sila nga mupugong sa minsay sa investigative judgment for the living, kining prophecy sa Ezekiel 9. Kay kabalo ko nga ikaw igsuon nga gapaminaw ani, kabalo pod ko nga until na wala ka kay balo ani nga prophecy sa Ezekiel 9. Kay ang nasabtan nato, ang common nga understanding nato kay maora man ni siya ang the 7 last plagues. Even sa ato ang sa mga lectures sa pulpito, mga famous nga mga evangelist din sa sulod sa iglesia, wala kini ginahisgutan ang prophecy sa Ezekiel 9. Kay wala man ni siya ginatagad. But then karon, salamat sa Ginoo kay gitugutan ta nga magtuon ta aning prophecy sa Ezekiel 9 nga pamatyon gyud una ang mga leader sa sulod sa church nga dili maong mga tinumanon. Kay tungod sa mga dulumtanan nga naa dina sa sulod sa iglesia. Ug mudagan ta didto sa verse 8. Ingon dinhi sa verse 8 ang reaction dayon ni Ezekiel sa diyang gipamatay ang mga Seventh-day Adventist nga wala nakadawat sa maong silyo. Ingon dinhi nga, and it came to pass while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face and cried and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Kung sa pinulungan pa nato, Ginoong Hiyuba, pamatyon mo ba ang tanan nga mga Seventh-day Adventist nga wala na siliyuhan, nga daghan man kaayo? 23 million nga gipampatay na hagba, ang nagbarog lang kay 144,000. Unya mitubag dayon ang Ginoo kang Ezekiel sa verse 9. Then said he unto me, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great. Ato na siyang gibasa sa previous na tong study ang kondisyon sa Seventh-day Adventist. Grabe yung ang kondisyon, daghan kay gisaysay dadto sa lens sa spirit of prophecy. Diba? Kinahanglan na gyud siya i-purify because of our condition. Ingon din nga, the iniquity of the house of Judah and Israel is exceeding great. Unsa man ni nga mga sala nga gipractice sa mga Seventh-day Adventist, isa ani kay ang right arm sa third angel's message nga mao ni siya ang health reform, nga mobalik ta sa gitawag nga original diet. So kinahanglan nga mag-vegetarian ta. Kay isa di ay sa stilyo sa manulunda nga magsayan krayta nga nagkinabuhi ta kining pagkaon nato nga mubalik ta sa pagka-vegetarian diet.
Pag dili ta mag-vegetarian diet, di ta ani mo sunod, kay di yun ta siliwan sa manulunda. Busa importante jud nga kinabuhian nato ni siya ang right arm of the third angel's message. Mensahe ni siya sa right arm. Mao ni siya ang health reform. Unsa pa yun ang Sabbath reform? Unsay problema sa Sabbath reform? Daghan sa atoa galapas-lapas during sa Sabbath. Unsa pa maagi? Ingon din na nga di na pwede magluto. Di na pwede maligo sa adlaw ipapawlay. Pero unsay gabuhaton nato? Ginalubag nato ang references sa spirit of prophecy even dito sa Bible nga pwede ra lutoon, pwede ra pod nga maligo ka, and so on and so forth og etc. Nya ginailad nato atong kaugalingon regarding sa Sabbath reformation. Pag ato pod nang lapason, then di pod ta silihan sa moong manulunda. Unsa pa gyud ang dress reform og uban pa nga mga reformation nga wala nato gikinabuhian kay di yun ta silihan yun sa maong manulunda. Mao nga giingon diri sa Ginoo, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great. Ang pagkakalibutanon pod kay unsa man gina-practice pod nato. Unsa man ni siyang practice sa kalibutan, kining mga Christmas, kining mga Mother's Day, kining mga Father's Day, ug unsa pa na dina nga mga pagtulunan dina sa kalibutan. Makit-an na pod nimo karon sa sulod sa Seventh-day Adventist. Di ba? Wa nay kalainan. Mao bitaw nga ingon si Ellen White nga when I look at the world, I see the church, and when I look at the church, I see the world. Napadyoy additional, daily the church is being converted to the world. Mao na nga nakaingon ang Ginoo, mitubag siya kang Ezekiel na the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness, for they say that the Lord had forsaken the earth, and the Lord see it not. And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity. Mao to nga wala pod naluoy si Ezekiel. Dapat maluoy si Ezekiel no sa katong gipamatay, wala di siya kay katudeng gipampatay, mao ditong mga bunglayon sa sulod sa iglesia. Mao tong masinupakon, mao tong wala naglakaw sa kahayag nga gipadayag sa Ginoo sa ilaha. Og daghan ni sila. Kay imagine ang statistics karon sa Seventh-day Adventist nga membership all over the world kay 23 million, tapos 144,000 lang ang silihan sa Ginoo. Gamay ra gyud, di ba? Og daghan gyud pamatyon sa maong manulunda. Mao nga nawala ang kaluoy ni Ezekiel sa diha nga gipasabot na siya sa Ginoo. Di ba kay ang Seventh-day Adventist dapat yun kay mahimo siyang soul saving agency. Dapat ang mga tao sa gawas makasulugid sila kay tungod na siya sa kahayag. O di ba, the church is the light of the world, the salt of the earth, di ba, the soul saving agency. Kung sa panahon paninuwa mao siya ang arka ba nga manulod na ang mga tao didto kay para maluwas sila. But then ang nahitabo karon kay luwasonon po di ay ang gusto mo luwas. Mao na siyang nahitabo, mao na siya ang condition sa atuang iglesia karon. Mao to nga nawala pod ang pagkaluoy ni Ezekiel sa sulod sa atong iglesia nga ang mga Seventh-day Adventist gipangpatay, gipanghukman pinaagi sa Ezekiel 9 katong 5 ka mga manulunda nga naay mga slaughtering weapons. Okay, mao ni siya ang gisaysay dinhi sa pananaw ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 9. So, dinhi ingon si Pedro 1 Peter 4:17 that for the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Ang paghukom magsugod yun din na sa sulod sa panimalay sa Ginoo. Kinsa man ang house of God karon, it is none other than the Seventh-day Adventist. Ikaw ug ako nga namembro din na sa sulod sa iglesia, ang paghukom magsugod gayud sa atoa sa panimalay nato. Unya kay naa may paghukom, dapat mangandam ta kay gisaysay na sa Ginoo sa atoa. Mao ni siya ang prophecy sa Ezekiel 9. Okay, nay pangutana, are these men angels? Kay gimension man to ang unom ka mga tao nga mikuyog pod kang Kristo nga minaog dinhi sa yuta, kay men man ang gimension didto ni Ezekiel, di ba? Nya kay balota nga ang men dinhi kay nagrepresent ni sila sa angels of God. Unom ka buok. So ingon dinhi, the sides of the north from which these 6 men come is in the direction where heaven is located. Asa man ni siya at the north side.
nga gikan sila, as the scriptures tells us that Lucifer wanted to exalt his throne above God's throne, which is in the sides of the north. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Will verse taani nga mga Seventh-day Adventists nga ang the north sides of the heaven, it is where the throne of God is located. Kay gikan man ni sila didto, ang unom ka mga tao, manulunda ni sila nga nagkuyog sa Ginoo dinhi sa yuta. And then ang isa ani igpamatik nga manulunda ug ang lima dayon kay igpamatay nga mga manulunda. So in Ezekiel 9, the man in linen places a mark in the forehead. In Revelation 7, he is called the sealing angel. The spirit of prophecy says that the angel who selects the wheat from the tares is the third angel. I then saw the third angel, said my accompanying angel, fearful is his work. Kahadlukan gini ang trabaho, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tare, or the tares. Kay siya man to ang manulunda nga igpamatik, to select the wheat from the tares. Dako ni ang ihang trabaho, ani nga manulunda. Kay ang nagsayan Christ sa abomination sa sulod sa church, yamang patikan. O dili gid sa bias sa iyang pagpatik. Fair gid ni siya kay ang Ginoo may nagkuman sa iya ha. Nya heavenly being ni siya. And seal or bind the wheat for the heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention. Unta ang ato ang focus, ang ato ang priority, labi na diri sa spiritual, unta kining minsay sa judgment for the living. We should engross our whole mind and whole attention. Pero unsa may nahitabo karon, nagbahin-bahin ta nga mga Seventh-day Adventist. Lain-lain pud og mga pagtulunan ang ato apong gitudlo kay nagtuo ta kay present truth pud daw ni siya. Di ba? But I personally believe nga mao ni siyang present truth sa atoa sa sulod sa iglesia ang minsay sa Revelation 18:1. Did it happen already? Kay daghan man mangutana mga base nahitabo na kay ang Ezekiel, it is a book in the Old Testament. Base na ay event din na sa portion sa Ezekiel nga nahitabo na siya. So ato ning tubagon. Kay na ako'y nadunggan nga evangelist nga nagtudlo siya nga ang Ezekiel na nahitabo na daw. Unya wala siya mga references. Wala siya supporting details ani. Nagsay-say lang siya. Pero evangelist ni siya sa Seventh-day Adventist. Ang kapait pa ni kay daghan mga membro gatuo sa iya ha. So mao lagi na nga bisan unsa pa ka lig-on nga evangelist sa sulod sa iglesia pero wala kagahatag og references, wala nimo gisuportaran ang spirit of prophecy, kawang lang ang imuhang gipangwali. Sumudagan gid sa spirit of prophecy kung kini ba siya nahitabo na ba. So let us read sa giingon dinhi sa 1888 Materials 1303. We are amid the perils of the last days. The time will soon come. Kini bitang will soon come kay wala pa nahitabo. Sa diya nga gisulat ni Ellen White, wala pa nahitabo. Kay will soon pa man, will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. Kini pa yung prophecy. Dili siya history kay kung nahitabo na dapat gibutang dinhi sa prophet sa pen of inspiration history. But no, wala na niyang gibutang kay kabalo siya wala pa nahitabo. It did not yet happen already. Kundili mahitabo pa mabitaw nga when the prophecy, pag magisgot tag prophecy sa future pa na ang katumanan. Nya unsa man nga prophecy ang kining Ezekiel 9 matuman will be fulfilled. Matuman gid na whether we like it or not. Bisan pag dili pod imposible pod nga ang tanan Seventh-day Adventist mudawat sa mensahe sa Revelation 18:1 kining nagdala sa mensahe sa judgment for the living. Kay natagna naman nga nagpasulod jud og bunglayon ang yawa sa sulod sa iglesia. Nya kini mga bunglayon mga opposer gini sila. Mao gid nilang rule mo gani ipasulod sila sa sulod sa iglesia kay ang rule nila kay mag-oppose gini sila kay mga agent man ni sila sa yawa nga gipasulod, di ba sa parable? Gisaysay din na sa parable nga ang imo ang gipugas maayo man nga bini but why is it that it hath tares? Ingon din ang Ginoo ba or ang tag-iya sa kaumahan nga an enemy hath done this. Kinsa man to nga enemy? Of course ang yawa.
So ang nagpasulod sa bunglayon sa sulod sa iglesia, ang yawa dili ang Ginoo niya. Ang trabaho nila ga-oppose gini sila sa minsay sa Ginoo pag nay moabot. Okay, kini siya will be fulfilled, that the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled, matuman gid siya. Ang pagpamatay sa verse 6 sa Ezekiel 9 matuman gid na siya whether we like it or not. Ingon pa gid nga that prophecy kana nga tagna, again dili historya, that prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. Tanan jud nga nakasulat dina kay matuman jud whether we like it or not. Praise the Lord, kay gitagaan kita sa Ginoo kaalam ani nga di kita pwede malimbungan. Bisag unsaon nila og tulisok ani nga nahitabo na daw sa una, di gid na siya pwede. Fake news na siya. Ang gasulti ana kay agent ni Satan. Kung wala pa siya kahibalo ani, pero kung nakahibalo na siya ani, ahintigin na siya sa kaaway sa yawa. Kaya nga naman, gisulti kay nag-contradict man siya sa giingon sa inspiration. Pag mo contradict galing ka, pag di galing ka mutuos sa pulong sa Ginoo, then retributive judgment yun ang mahitabo sa imo ha. Okay, dari na punta sa 18 manuscript releases, 183. In the 9th chapter of Ezekiel is portrayed the faith of the men of responsibility who have not glorified God by faithfulness and integrity. Read this chapter, basahan ni siya nga chapter. Notice especially verses 4 to 6. Labi na ang sa 6, di ba? Ang slay utterly old and young, both maidens and little children and women. Ingon din let us continue, at the appointed time, sa sakto nga panahon. Okay, kay future pa man ni siya, di ba? Dili historya, once again. At the appointed time, the Lord God of Israel will do His work most thoroughly. Tumanon yun niya sa Ginoo, kay kung di ni tumanon sa Ginoo, mahimong bakakon siya. Nya si Satan ra ba kay accuser of the brethren nga nakasulat sa Bible. Busa kini, bantayan yun nato ni siya ang nakasulat sa spirit of prophecy. Nga pag mag-ingon siya nga, the Lord God of Israel will do His work most thoroughly, matuman yun ni siya ang prophecy sa Ezekiel 9. Is this a literal slaughter? Kay namay mo excuse nga, kining Ezekiel 9 kay spiritual raman na siya. So, unsa na spiritual nga slaughter kung naaman? Di ba, nag-imbento sila og pulo nga spiritual, pero sila mismo wala kay balo kung unsay spiritual slaughter. Kay, ever remember once again, nga sa history, sa Bible, any judgment nga miabot sa iglesia, kay it has always been a literal nga judgment. Wala joy judgment nga symbolikal. Literal jud na siya. Even galing ang 7 last plagues, literal jud na siya nga judgment sa Ginoo. The brightness of God's glory to the wicked, nga pamatyon sila. Literal jud na siya. Kay wala joy symbolical nga slaughter. Okay, mo ni siya itong pangutana, is this a literal slaughter? Okay, ingon din sa manuscript volume 1, page 260, study the 9th chapter of Ezekiel. Dugay na ko nga 70 Adventist, pero wala jud ko'y nadunggan din na sa pulpito. Any pastors, ministers, leaders, layman, nga nag-Bible study, nga studyhan na to ang Ezekiel 9. Wala jud, di ba? Pero ingon din sa inspiration that we should study the 9th chapter of Ezekiel. Kay kung nahitabo na po, nganong istudihan pa man nato nga nahitabo naman di ay. So pwede raman po, di ba, kay pamalandungan nato ang paghukom sa Ginoo. Pregod sa flood sa panahon ni Noah, pwede na siya. Pero kini, studihan nato ang Ezekiel 9 kay unsa pa man, unsa gisumpay niya, these words will be literally fulfilled. Ang tanan nga nakasulat dinhi literal. Gisulat sa Ginoo nga literal kay kabalo ang Ginoo daghan nga mga Seventh-day Adventist nga magunahon nga simbolikal. Giunhan nata sa Ginoo. These words will be payud. Nagpasabot nga future pa. Will be literally fulfilled. Yet the time is passing and the people are asleep. Nagdaghan ang panahon, ang mga katawhan sa Ginoo kay tulog. Tinuod ba ni? Tinuod jud. Tulog jud kay wa man nakahibalo nga naday paghukom nga moabutay sa dili pa moabot ang Sunday law. And this is the investigative judgment for the living, ang prophecy sa Ezekiel 9. Nya wala ni siya gitudlo. Pag naamay magtudlo ani kay ato dayong i-pronounce nga as offshoot na siya. Kinahanglan gid nato manubag sa Ginoo. Kini
At the bar of judgment, pwede man nato ni dadon sa Ginoo, Lord, unsa man ni literally fulfilled? Nya, prophecy will soon come nga ang Ezekiel 9 matuman jud. Nya, wala nimo gituman Ginoo, di ba? Maulawan ang Ginoo sa bar of judgment kung mo na imong dadon nga mga references. Di ba? So tinuod jud ni siya, tumanon jud ni siya sa Ginoo kay mao ning gamiton ni Satan sa iya kung di niya tumanon. Di ba? And the people are asleep. Tulog ang mga Seventh-day Adventists kay wala man na kay balos sa mensahe. So diri na po sa volume 5, 505 the testimonies for the church kung literal ba ni siya nga slaughtering. Ang kini siya nga insidente nga basahon nato kay didto ni siya sa Passover katong sa doorpost unya ang katong mga pamilya nga walay mark sa doorpost sa ilaha, ang slaughtering angel kay gipatay gidto ang firstborn didto. Mao bitaw nga namatay to ang anak ni Pharaoh. Ya literal biya to no ang pagpamatay or ang judgment sa Ginoo. Because ever remember nga wala joy judgment sa Ginoo nga symbolikal. It has always been a literal judgment. So diri ta balik sa tan-aw nato ang sa firstborn sa Egypt nga Passover. When God was about to smite the firstborn of Egypt, He commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians into their own dwellings and strike their doorposts with blood, that the destroying angel might see it and pass over their homes. Yes, kabalo ta sa story. Manisa na yung destroying angel. It was the work of parents to gather in their children. Trabaho to siya sa mga ginikanan nga pasudlo nila ilang mga anak sa ilang mga panimalay. Ingon din nga, this is your work and this is my work. Ingon ang prophet nga trabaho po nimo nga Seventh-day Adventist ka nga parents. Trabaho nimo to gather your children sa imong panimalay. And the work of every mother who believes the truth. Nga tanan nga mga ginikanan nga nagtuo aning mensahe sa investigative judgment for the living, because the angel is to place a mark upon the forehead. Sa una, kay dadto sa doorpost, nga naay mark sa doorpost katong blood of the lamb, nga patyo nila sa Passover. Pero kini karon, the angel is to place a mark upon the forehead. Katong kinsa man, katong nagsay and cry sa mga abomination dina sa sulod sa church. But wait, brother, nga kini siya kay, ang katumang nagsay and cry, di ba? How about the children? Magsay and cry ba ang children? Okay, diri na punta. Ang children actually, ang edad sa children nga 12 years old below, ang ilang salvation ana kay naa pa sa parents. Mo bitaw nga gipagather dinhi sa mga ang mga children sa maong parents kay ang ilang salvation nagdepend didto sa ginikanan. Kay kung matinumanan ang ginikanan, maluwas ang bata. Pag dili matinumanan ang ginikanan, ang bata, patyon ang ginikanan, patyon pun ang bata. Mo na siyang judgment. Pero kung mo daga na nag 13 years old above ang bata, kay dili na siya, manubag na siya sa iyahang nasabtan. Kay dili na siya sa ginikanan nga pandung ang kanang 13 years old pataas. Ang 12 years old below kay sa ginikanan pa jud na ang ilang salvation ana. So pag-gather sa children, ang mama jud nga nagtuo sa kamatuoran. Okay? Mabito tong giingon diri nga the mother and the work of every mother who believes the truth. Ang mama nga nagtuo sa maong kamatuoran. Igadiro nila ang ilang mga bata. Kay ang mga mama nga wala nagtuo sa kamatuoran, then di gina nila gadiron ang ilang mga bata nga magtuon sila sa prophecy sa Ezekiel 9. Di ba? So the angel is to place a mark upon the forehead of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel will follow to slay utterly both old and young. So kung literal to ang pagpamatay sa mga tao dito sa Old Testament, during sa Passover, kay literal po siya ang pagpamatay sa mga Seventh-day Adventist karon nga wala po ipatik sa ilahang mga agtang. So literal yun siya nga judgment sa Ginoo. It is a warning message sa ato nga Seventh-day Adventist. So diri na punta, One Testimonies for the Church, page 190. And I saw that the Lord was whetting His sword in heaven to cut them down. Nakita ni Ellen White nga ginabaid sa Ginoo ang iyang espada, iyang sword, ang iyang slaughtering weapons in heaven to cut them down. Unsa man ni siya? Katuni siyang judgment sa Ginoo sa Ezekiel 9 kay sword man ang gigamit dito or the slaughtering weapons.
that every lukewarm professor could realize the clean work, ang paglimpyo, ang purified sa Ginoo that God is about to make among His professed people. So, mo ni siya nga clean work niya, wetting His sword in heaven. Kay katong sa the 7 last plagues, kay vials man ang gigamit sa Ginoo didto. So, di ba nay kalainan? Diri kay ang espada sa Ginoo kay iyang unsa man ginabaid niya. So, God means business. Basta maghukom galing sa Ginoo, dili gid na siya symbolikal kay wala gyud symbolikal nga judgment or slaughtering. It has always been a literal nga maong slaughter. Sa volume 1 page 190. Volume 1 Testimonies for the Church page 198. Angels keep a faithful record of every man's work, and as judgment passes upon the house of God, the sentence of each is recorded by his name. And the angel is commissioned to spare not the unfaithful servants, but to cut them down at the time of the slaughter. Sa panahon sa slaughter. Kini siya nga judgment sa Ginoo. Once again, naadyo'y kalainan sa the 7 last plagues, kay vials man to, di ba, sa 7 last plagues. Pero kini, slaughtering gid ang gimension. Unya ang angel diri, kay mao man siya mag-separate sa katong nasilyuhan o wala pod nasilyuhan nga 70 Adventist. Ang angel dini kay magkuan gid siya sa record of every man's work. And as judgment passes upon the house of God, kabalo na siya kung kinsa tong silyuhan niya o dili niya silyuhan. So, importante kayo. Kay gisaysay man nato ganina that we are in the sealing time. Dapat mudagan gito sa gitawag nga consecration sa Ginoo. Repentance. Solemn ni siya nga gathering. Dapat mo concentrate jud ta sa tong kaugalingon kung naaman tay mga sala sa una, dapat i-confess jud nato na siya sa Ginoo. Nya mo sulod jud ta sa by sighing and crying sa tanan nga mga dulumtanan dina. Kay that is the only way nga masiliuhan ta. So unsa pa gyud? Volume 5 page 690. Gining volume 5 690 nagisgot ni siya sa coming sa Ginoo nga surprise. Nagpasabot nga wala gyud nagpahibalo sa Ginoo kung kanon siya sa moabot sa paghukom. Kini siya kay nagisgot ni siya diri nga surprise nga coming sa Ginoo to judge His people, kay mao ni siya ang sa Ezekiel 9. They will question and criticize everything that arises in the unfolding of truth. Nagpasabot nga open pa ang probation ani kay gi-unfold pa man sa Ginoo ang kamatuoran. Pero pag unfold sa Ginoo sa kamatuoran ani kay daghan jud mo question and mo criticize. Kinsa man ni siya ang mo question og mo criticize ketong mga bunglayon, mga wicked sa sulod sa 70 Adventists. Criticize the work and the position of others. Ilahang dauton ang trabaho ani sa pagpahibalo, pagmantala sa mga 70 Adventists nga wala nakahibalo sa coming nga judgment. Unya ang position pud sa uban. Criticize every branch of the work in which they have not themselves apart. Nga wala galing sila gaminsahi, mo daot na noon sila sa minsahi. They will feed upon the errors and mistakes and faults of others until said the angel the Lord shall rise up from his mediatorial work in the heavenly sanctuary and shall clothe himself with the garments of vengeance and surprise them at their unholy feast, and they will find themselves unprepared for the marriage supper of the Lamb. Kini siya kay sa kasuko sa Ginoo sa heavenly sanctuary, kay sulubo niya ang garments of vengeance. Atong inumduman na garments of vengeance, dili katong garments sa ihang kingly nga posture. Diba? Kay na may garments sa iyang kingly nga posture, katong pagbalik ni Jesus Christ sa second coming, nga tawgon siya King of Kings and Lords of Lords. Lahi pod ang iyang garments ato nga posture nga gamiton niya. Pero kini, mo rise up ang Ginoo sa heavenly sanctuary para sulubon niya ang garments, not sa kingly nga posture nga garments, but the garments of vengeance. Unya, isurprise din niya ang iyang iglesia. Mao ni siya ang katong didto sa Ezekiel 9 nga naa ang Ginoo sa threshold of His house sa verse 3. Garments of vengeance and surprise them at their unholy feast. Nagpasabot nga kay surprise man wala sila kay balo. It is like the thief in the night. And they will find themselves unprepared, kay surprise man unprepared for the marriage supper of the Lamb. Mao ni siya ang tagamtaman sa mga 70 Adventists nga mga pastors, mga ministers, mga leaders, mga elders, mga layman nga naa sa sulod sa iglesia. Dili man tanan,
Pero uban pod sa ilaha ang katupong mga membro nga nagsandig sa ilaha. Nga wala po tuon-tuon, mga nag-criticize sa trabaho, nag-criticize everything sa unfolding sa kamatuoran. And they will be surprised and unprepared sa diha nga muhukom ang Ginoo sa ilaha. So once again, we should be blessed. We should be thankful sa Ginoo nga nakaabot ni siya ang mensahe sa atoa, ang pag-explain sa Ginoo aning investigative judgment for the living. Kay wala man ni ginatudlo sa atoa, nga kita gid ang mag-investigate. Kay kung naatay doubts karon, ang Ginoo maghatag og evidences. Yes, that is dili na siya sala nga mag-doubt ka, kay ang Ginoo pod in return mohatag pod siya mga ebidensya. Mo na ni siyang ebidensya, pero tun-ilang yun ninyo ni nga mensahe. Nya kung gusto mong naay written ani nga mensahe, pwede mo mag-request without obligation, libre. Ipadala pa sa inyo without money and without price. Free pa ang postal ani. Pagkuan lang mo, pag-chat lang mo, kay mapadadaan ni siya sa inyo sa ato ang study regarding sa investigative judgment for the living. So, the closing work for the church, katotong gisay-say ganina. So, basahon nato niko sa volume 3, 266 and 267. So, ingon din the true people of God who have the spirit of the work and the salvation of souls at heart will ever view sin in its real sinful character. Mora po ni sila ang tinuoray nga katawhan sa Ginoo. They are the true people, the genuine, ang mga trigo sa sulod sa iglesia, ang katong silihan sa Ginoo. Nya kini sila ingon din nga will ever view sin in its real sinful character. Makit-an yun nila ang sala dina sa sulod sa iglesia. And they will always be on the side of the faithful and plain dealing with sin. Sila to ang mga nasila sa side nga katong mag-say-an Christ sa abomination dina sa sulod sa iglesia, which easily beset the people of God, especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. Mo ni siya nga labi na kung duol na sa closing work for the church in the sealing time of the 144,000. Sa ato pa, pag mag-close na day ang bulwaton sa sulod sa iglesia, ang masiliwan ana, ang magbarog ana nga katawhan sa Ginoo, the true people of God, they are the 144,000. So kay balo na ta nga pag mag-close, 144,000 ra gyud na. So sa ato pa naghulat ang Ginoo karon in the sealing time nga makumpleto ang 144,000. Mao lang gyud na ang gihulatan sa Ginoo nga makumpleto ang 144,000. Mo nang gapang-hire ang Ginoo karon kung kinsa to ang mamembro sa 144,000. Ang first nga buhaton nila is to investigate the message, and if they will accept the message, then they will sigh and cry sa abomination din sa sulod sa church. Gamay ra ba? Yes, gamay ra gid no. Kung tan-aw nato karon sa population sa tibuok kalibutan. Pero kung tan-aw nato sa history, daghan na siya. Kay sa panahon sa flood, 8 persons lang ang naluwas. Sa panahon sa outpouring sa Pentecostal power sa early Christian church, 120 lang to sila. Pero sa ato karon 144,000, daghan na gid siya. Considering sa Bible nga numbers, daghan na ang 144,000. But then considering sa population sa Seventh-day Adventist karon, 23 million, gamay ra gid siya. Sa ato pa mas daghan di ang bunglayon nga naa sa sulod sa church. Sa ato pa mas daghan di pamatyon sa manulunda karon dinha sa sulod sa church. Kay naglubo naman ta. Ang gipasulod ay dina sa Ginoo kay daghan ang mga bunglayon. Wala ko nag-istorya nga puro bunglayon, kundi daghan ang bunglayon, gamay lang ang trigo. Unya considering nga 23 million na ta, di ba? Nya gapasulod pa ita karon, ga-evangelize pa ita karon. Mao gid ang buhaton nila kay nagtuo man gid ang Seventh-day Adventist nga si Laodicea maojoy mo tapos sa bulwaton, but then kabalo ta sa prophecy nga dili si Laodicea ang mutapos sa bulwaton kundi si 144,000. Ang purified nga ministry sa Ginoo. Sila to ang sealed nga ministry sa Ginoo ang mo tapos sa bulwaton niya. But then ang Seventh-day Adventist karon sige lang gyapon pagpangwali sa gawas. Kay wa man nila gida nasabtan ni nga minsay, wa po ni nila gidawat nga minsay. So sa ato pa karon sa nasabtan nato kabalutan no nga attest
sa katawan sa Ginoo, labi na sa great multitude ang sandalo or mark of the beast, di ba? Nga muyukbo ba sila sa Domingo or dawaton nila ang Sabado? Pero kita as Seventh-day Adventist kay mag-una man ang ato ang paghukom kay sa tagagawas, kay 7 last plagues mas sa tagagawas, ang ato ang paghukom kay una pa man, before pa man sa sandalo, sa ato pa, ang test nato karon kay it is not the sandalo, kay ang test sa sandalo dito na sa great multitude. Ang test nato as Seventh-day Adventist nga nakadungog ani, nakaibalo aning minsay sa investigative judgment for the living, kining minsay sa Revelation 18:1, ang test nato kung maapil ba ta sa numero nga 144,000 or not. Yes, mauna ang ato ang test karon. Kung maka-escape ba ta sa Ezekiel 9 nga judgment sa Ginoo or dili. And the only way to do that kay magsay and cry ta sa abomination dinha sa sulod sa church. Yes, that is our test today. Kung nakadungog tani, kung nakasabot ta sa minsay. Kay nasabta nato, pag abot sa pagkakompleto sa 144,000, close na ang probation sa church. Pero open pa sa gawas. Napay great multitude, pero mag-una ang close sa probation sa church sa diyang makumpleto na ang 144,000, then mag-Ezekiel 9 na dayon judgment sa Ginoo. Ano sa agali mahitabo ang Ezekiel 9? Before Sunday law. So sa ato pa, ang gihulatan sa Ginoo karon, ang pagkakompleto na lang gyud sa 144,000. Kay kung makompleto na, then Ezekiel 9, then Sandilo na dayon. Mao nang agipugngan pa karon sa mga manulunda ang hangin. Ang upat ka hangin nga naka-station din na from the four corners of the earth, gipugngan pa kay gapangita pa ang Ginoo sa mga katawhan niya nga mga Seventh-day Adventist nga mamembro sa 144,000. Okay, mo na siya ang closing work for the church. Kung naay closing work for the church, naay opening work sa church pod. Kanus ama ni nagsugod ang opening work for the church ni adtong 1844. Balikon ako ni adtong 1844. Mo to siya nga nagpasulod sila kay nag-open man ang evangelism sa Seventh-day Adventist. Ang 28 fundamental beliefs nato kanang naa sa third angel's message, mo man na karon ang 28 fundamental beliefs, mo na siya ang gituuhan nato as Seventh-day Adventist. Di ba? Nag-open siya og nagwali sila. Nagpasulod pod sila og mga membro sa sulod kay beginning man to or opening work sa church. But then mag-close na ang work sa iglesia. Daghan na kayo ta. Ya kung dili ta mosulod sa gitawag nga revival and reformation kay para maputli ta, then di kita maapil sa numero sa 144,000. So mo ni siya ang closing work for the church. I-continue na to. Who are to stand without fault before the throne of God? Will they feel most deeply the wrongs of God's professed people? This is forcibly set forth by the prophet's illustration of the last work, katapusan nga buluhaton nila, under the figure of the men, each having a slaughter weapon in his hand. Nagkuha na pod ang prophet na to, gi-connect na po niya, gi-appeal niya ang Ezekiel 9 dinis sa ceiling sa 144,000 nga ang closing work, moto siya ang ceiling sa 144,000 and then iya din gi-mention diri ang slaughtering weapons didto sa Ezekiel 9. Sakto jud kay gibasa na to ganina sa Testimonies to Ministers 445 nga ang ceiling sa 144,000 nga nakita ni John the Revelator is the same that was shown to Ezekiel in vision. So mo ni nga gi-connect ni siya sa prophet nato ang Ezekiel 9. One man among them was clothed with linen with the writer's inkhorn by his side, and the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon their foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Who are standing in the council of God at this time? Is it those who virtually excuse wrongs among the professed people of God and who murmur in their hearts, if not openly, against those who would reprove sin? Is it those who take their stand against them and sympathize with those who commit wrong? No, indeed. Unless they repent and leave the work of Satan in oppressing those who have the burden of the work and in holding up the hands of sinners in Zion, they will never receive the mark sealing approval of God's sealing approval. Ang katong wala jud nagsay and cry sa mga dulumtanan dinha sa sulod sa iglesia, di gid sila masiliwhan. Mao gid na siya ang gate pass nato kung masiliwhan ta sa agtang. They will fall in the general destruction of the wicked
represented by the work of the 5 men bearing slaughter weapons. Mark this point with care. Those who receive the pure mark of truth, mao ni siya ang putli nga marka sa kamatuoran, mao siya'y musilyo nga dala dina sa sealing angel. Wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by a mark by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. Their love for purity and the honor and the glory of God is such, and they have so clear a view of the exceeding sinfulness of sin, that they are represented as being in agony, even sighing and crying. Read the 9th chapter of Ezekiel. Nagpahinumdum ang prophet nato nga basahon nato ang Ezekiel 9. Asa siya mabasa sa volume 3 sa Testimonies for the Church 266 and 267. Importante yun siya nga tun-an nato ni siyang investigative judgment sa maong mga buhi. How do we sigh and cry? Unsaon man nato pag sigh and cry? Yes, mo na siyang qualification, but how will we do it? So ingon din sa volume 5 page 211, the class who do not feel grief over their own spiritual declension nor mourn over the sins of others will be left without the seal of God. Ang katong mga 70 Adventists nga wala gyud naghinulsol, wala gyud repentance nga nahitabo sa ilaha, patay sila spiritually o wala pud sila pakialam sa kauban nila nga mga 70 Adventists sa sulod sa iglesia, will be left without the seal of God. Kung ato pong i-reverse, ang mga 70 Adventists nga nagsulod sa revival and reformation, and they also mourn over the sins of others, they will be sealed. Masiliuhan sila. So, morigid na siya nga mag-sigh and cry ta para masiliuhan ta, magreforma ta, mo ni siyang sighing. Ang pagreforma, pagdawat sa minsay, pagreforma sa tong kaugalingon, pagtuon dina sa Bible and the spirit of prophecy, to the law and to the testimony. Kay dili man kakakry kung wala kay natun-an. For example, ning Sabbath Reformation, sa dress reformation, music reformation, food reformation or health reformation, di man kakawali, di man kakasinggit dadto, di pud kakasaysay kung wala ka nagtuon. Busa bitaw nga gipasay ka una, gipa-reforma ka sa Ginoo sa una, then you will cry. Ang katong nabalaan nimo, imo nintong ipahibalo sa wala nakahibalo nga mga 70 Adventists. So that's sighing and crying. So the Lord commissioned His messengers, the men with the slaughtering weapons in their hands, go ye after him through the city and smite, let not your eyes spare, neither have ye pity, slay utterly old and young, both maids and little children and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. So kini siya, lahi na po ni siya nga passage, pero nag-mention gyapon siya sa Ezekiel 9. Asa ni siya nga passage? Ganina kay volume 3, di ba? Sa Testimonies for the Church. Kini volume 5 sa Testimonies for the Church. Ang sighing and crying ni siya sa nasiliuhan. Okay, let us continue. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. And then they began at the ancient men which were before the house. Giuna nila pagpamatay ang mga tiguang dina sa iglesia. So here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. Ang una yun nga paghukom nga mahitabo kay dinigid sa iglesia. Ang iglesia sa Ginoo nga mao ang 70 Adventists. Klaro kayo ang passage dinhi nga, it is the church, the 70 Adventist church, the Lord's sanctuary was the first. Kay first man nagpasabot na ay second. Musunod ana ang second dito na dayon sa tagagawas nga ang ilaha 7 last plagues pod to ilaha. The ancient men, ang katong mga tiguwang sa iglesia, katong mga pastors, ministers, elders, deacons, mga layman or mga leaders sa sulod sa church, those to whom God had given great light and who has stood as guardians of the spiritual interests of the people, had betrayed their trust. They had taken the position that we need not look for miracles and the marked manifestations of God's power as in former days. Times have changed. Ingon nila nga ang Ginoo lahi naman karon sa atong panahon. Ang Ginoo sa una mohatag ito siya paghukom. Dayon. Ya literal gyud to, pero karon ang Ginoo sa 2,000 years ago nagpakamatay man siya sa Kalbaryo sa cross. Ang Ginoo karon kay grasya na, ang Ginoo karon kay gugma na, ang Ginoo karon kay maluluyon na. Busa ang unsa may ilang mensahe, these words strengthen their unbelief, and they say that the Lord will not do good, neither will He do evil. He is too merciful to visit His people in judgment, thus peace and safety.
is the cry from men who will never again lift up their voice like a trumpet to show God's people their transgressions and the house of Jacob their sins. Mao ni siya, peace and safety na lang yun ang ilhang imensahe sa mga leaders sa sulod sa Seventh-day Adventist kay di man sila mutuo sa prophecy sa Ezekiel 9. These dumb dogs, kini nga mga iro nga di kausig, that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children all perish together. So dako jud kayog kalabutan ang kaluwasan sa mga iro sa spiritual. Ang iro dili makausig kay pamatyon na sila. Good for nothing na sila nga iro sa spiritual nga di makausig. Kay ngano di ay unsa day purpose sa iro? Ang iro kay magpahibalo kung naay danger nga moabot sa panimalay. Ang iro gali nga dili mo usig, sige rag kaon pero di mo usig kay unsa gid na siya, mamatay ang iyang amo. Di man mo usig. So maupod ni siya ang mga iro sa sulod sa iglesia, ang mga membro sa iglesia nga dili mo paghot, dili mo usig. Patyon gid siya sa maong manulunda. Men, maidens, and little children all perish together. So Ezekiel 9 is for the SDA Church. So basahan nato diri. Testimonies to Ministers, page 431. To his angels, he gives the commission to execute his judgments. Let the ministers awake, let them take in the situation. The work of judgment begins at the sanctuary. And behold, 6 men came from the way of the higher gate, Ezekiel 9 gyapon, di ba? Which lieth towards the north, and every man a slaughter weapon in his hand. The one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. Read Ezekiel 9 verse 2 to 7. So, mo ni siya nga, to his angels, he gives the commission to execute his judgments. Mao ni nga ang paghukom sa Ginoo sa Ezekiel 9, manulunda jud ang mopatay, labi na katong 5 ka manulunda nga gimension dinhi. Mismo ang Testimonies to Ministers nagsulti nga ang paghukom sa Ezekiel 9 literal siya mahitabo ug ang manulunda ang magbuhat ni ini nga paghukom. Testimonies to Ministers 431. So the angels will do the separation. Pareho gyapon na siya sa parable sa maong wheat and tares, di ba? Gisulat gisaysay dito ni Jesus nga ang mag-separate kay ang mga manulunda sa katapusang mga adlaw. So Testimonies to Ministers, page 47. These 6 men that came from the way of the higher gate, that which lie towards the north, must be heavenly beings, as the spirit of prophecy says. The time of the harvest will fully determine the character of the two classes specified under the figure of the tares and the wheat. The work of separation is given to the angels of God and not committed into the hands of any man. So mo na siya nga ang work sa separation gihatag yun siya sa mga manlulunda kundi dili sa uban nga mga ahente. Okay? The separation is given to the angels of God. Seal of redemption or mark of redemption. So let us read sa letter 126, 1898. What is the seal of the living God which is placed in the foreheads of his people? It is a mark which angels but not human eyes can read. For the destroying angel must see this mark of redemption. Dili kita kahukom sa sulod sa iglesia nga kung kinsa tong masiliwan or dili masiliwan. Bisan pa na ay membro sa iglesia nga badlungon, di gud gyapon ta makaingon sa iya nga bunglayon na siya, di na siya masiliwan. Kay wa gyud ta kay balo no. Kay ang mag-separate or ang magsilyo ra gyud kay ang katong manulunda nga gikuman sa Ginoo ug gisugo sa Ginoo nga moy mo patik. So mo gini siyang lesson sa atoa nga kita nga mga 70 Adventist kung nakadawat man ta ani nga mensahe, di gyud ta makabalo kung kinsay masiliwan sa atoa. Di pud ta makatudlo sa atong kamot nga kana siya bunglayon gyud na siya kay labad kay nga SDA. Ayaw jud di gina siya pwede kay nganuman ang silyo ra gyud kay it is a mark which angels but not human eyes can read. Mao ra gyud na og ang katupad yung 5 ka manulunda nga nay mga slaughtering weapon, sila ra po'y nakahibalo. Kay gipatikan man sila og wala sila gipatikan, sila ra po'y kahibalo sa agtang kung napatikan na siya or wala. So mo ni siya nga ang lesson sa atoa nga di ta maghukom sa sulod sa ato ang mga kaigsuonan sa iglesia.
Letter 12, 1886, the angel with the writer's inkhorn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel must follow this angel. So Testimonies to Ministers 2:3-4, the time of the judgment is a most solemn period, when the Lord gathers His own from among the tares. Those who have been members of the same family are separated. So ang family sa SDA, members of the same family are separated. Family sa Seventh-day Adventist, a mark is placed upon the righteous. Bible Commentary, Volume 4, 1161. It is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Mura gid na siya nga dapat intellectually and spiritually na settle yun sa kamatuoran sa Revelation 18:1. Kay kung wala ta na settle sa kamatuoran sa nagdalaan ni nga mensahe, di kita siliwan. Shortcut man na siya. Di man na pwedeng shortcut. Mudagan niya ka sa proseso niya. Ang proseso ani kay dapat masettle ka sa kamatuoran sa nagdala sa mensahe. Di ba? Mo gid ni siya walay shortcut ani mo, linya gid ka og mag-investigate kung kini ba nga kamatuoran sa Ginoo ba. Then if you have decided nga sa Ginoo jud ni dapat tun-an jud ni nimo siya, dapat masettle ka sa kamatuoran kay individually we will be judged by the Lord. Mo gid na siya ang kaluwasan. Selected Messages, Volume 2, 380, the church may appear as about to fall, but it does not fall, it remains, while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it must take place. So, ang kanang sinners o non-sinners will be sifted out. Diba? Mo gid ni siya ang pamaagi. Kung maghunaw na ta nga mawala raman na sila, ang mga bunglayon sa Seventh-day Adventist mo balhin raman na sila, ma-discourage, mawala ra na sila panahon sa shaking. No. Yes, kabaluta nga na ay shaking. Ang shaking ani kay mo to siya ang straight testimony sa Ginoo. Pero ingon sa parable nga mag-uban man gyud ang trigo ug bunglayon, di ba? Pero harbison gyud siya sa manulunda. So maupod ni siya, mag-ubang yun ni sila, pero harbison na yun ni sila. Ang first fruits harvest, kay mao si 144,000. Gisaysay na siya ni John the Revelator. They are the first fruits. Kay kung naay first fruits, naadyo'y second fruits, and they are the great multitude sa gawa sa tong iglesia. Sa first fruits, maihap lang yun siya, di ba? Pero sa second fruits, no man could number. So, mo na siya nga, it must take place, ang kuanderi, ang pagsifted, ang pagsifting, ang pagseparate, may tabo, yun ni siya pinaagi sa Ezekiel 9. Volume 5, page 212, our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. Kita radyo'y nakaibalo. Kung di nato dawaton ang minsay sa Revelation 18:1, then kabalo ta nga di ta masiliwan. And then di ta maluwas. Morigid na siya. Kabalo gud ta kung maluwas batag dili, labi na kung mag-mature na ta, ma-reach na to ang gitawag nga maturity. Kabalo gid ta kung maluwas tag dili, kay ingon diri our own course of action will determine whether we shall receive the seal of God or not. Okay, salamat mga kaigsuonan, og dinhi na human ang atong study sa part 3 regarding sa investigative judgment for the living, ang prophecy sa Ezekiel 9. Salamat og ang Dios magapanalangin sa ato ang tanan. Magampo ta. Ginoong Dios nga nasa kaitasan sa mga langit, salamat sa panahon nga nagtuon kami sa part 3 nga study, nakaabot mig part 3 kay gitugot nimo nga masabtan namo ang maong minsay pinagi sa imong gahom. Salamat Amahan og unta kini among mapamalandungan sa amo ang bakante nga panahon ug masabtan namo nya. Kung masabtan namo ni siya, mapahatpod namo ni siya sa mga tao nga wala na kay balo, labi na sa mga kaigsuonan namo nga mga Seventh-day Adventist. Salamat sa pagtubag niini, salamat sa pagdungog amo ni siyang gitugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.